And that is my prayer for all of you. You will be like me, looking at it. Imagine yourself already looking at it in hindsight and thanking the Lord. Lord, you're so good. You're so merciful. You are a God who truly answers prayer. Not just my prayer, but for all of those who pray for me. And I stand here, declare, from over a PSA reading of over 100, now I'm within the normal range of 2.5. If it is any consolation to you that you have not yet been answered, look at my face. Look at my smile. The way my sweetie will smile at me. It is a smile of confidence. Amen? Amen. And I pray for all of you who experience this. Amen? So, may gusto ko mag-share. Ubusan ko na kaya yata may oras. If you wanna share, ayan, si Sister Des. I'm Sister Des Mercado. Hindi po sa aking buhay ang i-share ko, kundi sa buhay ng aking dalawang apo. I told them na second life na nila. At kung may pagkakataon na ibalik nila yung gratefulness kay Lord, ay yung lagi sila kumakin ng mga ganitong gawain. Yung eldest ko at 25 days of birth, parang 25 days pa lang siya nagpapalala. Nagkaroon siya ng pertussis pneumonia. So, na-confine po siya sa hospital. And thank you, Lord, at nakasurvive siya sa pertussis pneumonia. So, yun po. Kaya, be grateful, sinasabi ko sa kanila. Yung pong bunso, at the age of 3 years old, nagkaroon siya ng Kawasaki disease. Na ang Kawasaki disease ay 10 days lang ang lifespan kung hindi siya magagamot o cure. Ang gamot po ay IVIG vial na ang per vial ay nagkakos ng 10,000 per vial times the weight of the child. Nagkataon po nung time na yun ay 13 kilos siya. Kaya nagkakahalaga ng 130 per vial. Kailangan po niya ng 2 vial na may injection sa kanya. So, kailangan ng 260,000, right? Na maano siya. Pero, na-diagnose siya after the 6 days. Pabalik-balik po kami sa UST, hindi malaman kung ano yung sakit niya. Pero ang dami na niya, ang Kawasaki disease po kasi, malalaking panutal na parang measles ba yun? Measles. Parang tigdas na malalaki. At nung time na yun, 6 days na siya, nag-bleed na siya. Nag-bleed na siya, hindi na siya makadede. Talagang nakapikit na lang ang mata niya. So yun po, awa ng Diyos, nung 6 days na siya, so, siyempre pagkahanap kami ng financial na makakatulong
makatulong. Pero talaga pong, if you seek the kingdom of God, talagang all will be added unto you. Nung i-admit na po siya sa UST, meron pong Kirigma conference that time. So, iniwan po sila mag-ina sa UST for admission. Pero, sinabi ko sa mami niya na magsiserve ako sa Kirigma conference. So, masakit sa loob kong iwanan yung mag-ina na ano ko. Pero, talaga pong nung tumalikod ako, umiiyakan ko dahil ayoko silang iwanan. Pero naisip ko po kasi talaga, seek ye first the kingdom of God. Alam niyo po, after surveying the Kirigma conference, ay talaga po ang blessing ni Lord at ang miracle happen sa kanya po. Hindi na siya na-injectionan ng IVIG. Ang in-injection lang po sa kanya ng doktor ay yung I forgot. Yung pong steroid. Steroid na ang steroid ay ini-inject po sa Kawasaki disease patient after na ma-injection na ng IVIG. Pero that time, wala pa pong IVIG, in-injection na siya agad. Dahil 6 days na, in-injection na siya ng steroid. So, praise the Lord. To God be the glory. In-accept po ng katawan niya yung steroid. Supposed to be 5 sets ng injection ng steroid. Pero nakatatlo lang siya. Dineclare na siya ng doktor na out of danger. So, hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap kung totoo nga o ano. So, kinapusap ko po yung doktor. Paano po? Actually po yung IVIG, lumapit kami sa Senate, lumapit kami sa PCSO. Ang awa ng Diyos po, na-issuean kami ng parang voucher ng Senate na i-claim sa GH. Pero, hindi na po namin na-claim kasi dineclare na nung consultant na out of danger siya. Pero, hindi po ano po namin, pinuntihan ni Lord, kapag inuna mo siya, ano ang means all odds. Pag inuna mo siya, talagang hindi, you cannot out the generosity of God. Talaga po, God. Kaya hindi ko ma-figure na hindi ako i-share. Kaya ako lagi ko siya kabulit ko. Salamat sa inyo. Produces test. Okay. So, salamat. So, for the interest of time, we are opening one more sharing for yung reflection for today. Sino gusto mag-share? Yung hindi makakatulog na hindi mag-share. Yan, sa natin. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, yung journey ko kasi, sa-summarize ko na lang yung faith journey ko po. But yung take-away ko kasi from here started, na-remind ako na sa akin yung mga first retreat ko. During that time, we were given parang stampita din, picture ni Jesus on the cross, and nakalagay doon sa likod is, yeah, parang diba, if you want to be my disciple, sa Matthew yun eh, take up your cross daily and follow me. So, sa akin, ang talagang reminder dito, kasi lahat tayo, merong push na pasang-pasan. Lahat po tayo, may kanya-kanya tayong problema. But, coupled, so ang ano doon is, araw-araw nating pasanin. Supposed to be before this, parang hirap naman yun, Lord. Araw-araw may pasan kang cruise. No, but on the other side of it, sinasabi lang niya na take each day at a time. Sabihin mo, di cruise naman dyan. At itong araw na ito, harapin mo siya. Don't
And then, yung pangalawang verse na parang sumagi sa atin is really yung, di ba, if you're weary, you just go to Jesus because His yoke is light and He will give you rest. So, may krus na tayo, punta tayo kay Jesus. He will take care of us, give us strength to carry on whatever it is that we're going through, no? Pero panghawakan din natin yung kanyang promise na lahat yan ang pagdadaanan natin with His grace. Kasi hindi natin yan problema yan. Pag dinulog natin kay Panginoong Diyos, problema na yan ng Diyos through us, no? And yung third takeaway ko, kasi lahat tayo yung pinagdadaanan. So, ang isang magandang gawin natin sana talaga is tulungan ang bawat isa na pagdaanan ang mga bagay-bagay, tumulong sa abot ng ating makakaya. So, and then lastly lang doon, pero may mga tao po kasi na ayaw tumanggap ng tulong, pride, no? Kaya ayaw nilang para bumaba ang pagtingin sa kanila because yun, nangangailangan ng tulong. So yun na lang din, pag-pray din po natin sila because that's the only thing that we can do na rin siguro. For those that, you know, are keeping the pain inside, they're not sharing it with us, and we're not able to help them, but we'll be able to help them through prayer as well. Yun lang po. Thank you. Thank you, Sister Janice. Alam ko marami pa gusto mag-share. So, ganito ang gagawin natin. Mag-open tayo ng kwentuhan session relating sa ating recollection. Okay? Para lahat tayo pwede tayo magkwento doon. Please wait for that information. Pero ngayon, ako po muna magkukwento ng konting announcement. 2 announcement lang ang isi-share ko. First, wala po tayong Wednesday session next week, April 1. Ang resume po ng ating Wednesday session is on April 8, 7:30 p.m. Still the one who's ang ating module. Okay? So, wait for announcement regarding that. Sa mga hindi pa nag-register, you can register nasa Facebook page yung ating registration link. Next is on April 11, we have, sa mga kaibigan, kayo naman dyan, we have Seasons of Marriage Virtual Retreat. So, sa mga hindi pa naka-attend, sa mga may kilala kayong couples, we will be sending information. Register kayo, invite natin sila lahat para sa Seasons of Marriage. Okay? So, yun na po yung announcement for now. We are proceeding to our closing worship, and may I invite to lead us in worship